Paano nga ba mamuhay nang walang stress? Actually, may stress naman tayo eh. Ibahin na lang natin ang pamagat ng topic natin. How to live a stress-proof life. Ayon, yung pamumuhay na hindi ka masyadong tatablan ng stress. Parang imposible, di ba? Pero sa katunayan, may mga tiyak na bagay na maaari mong gawin upang tanggalin ang pinagmulan ng stress. Pero hindi ko sinasabi na kapag ginawa mo ngayon din mawawala. Hindi ito magic, okay? Simulan na natin. Number 1, huwag mo munang isipin ang mga bagay na hindi pa nangyayari. Tigilan mo na ang pag-i-imagine ng kung ano-ano. Alam ko kung saan ka papunta. Papunta ka sa negatibong senaryo. Madali lang kasing mag-isip ng negatibo, di ba? Alam mo ba kung bakit gustong-gusto ng mga tao na mag-isip ng mga bagay na hindi pa nangyayari? May dalawang dahilan lang. Una, nag-iisip sila dahil kapag dumating man ang kinakatakutan nila, ay hindi na sila magugulat pa. Yan ang sabi nila. Pangalawa, nag-iisip sila para may solusyon na sila kaagad kung sakaling mangyari man yon. Kung talagang yan ang mundo na gusto mong linangin, parang manghuhula ka na rin. Kasi pinipredict mo kung anong mangyayari. Bago ka mag-isip ng mga senaryong hindi pa dumating, tanungin mo muna ang sarili mo. May mapapakinabangan ba ako sa kakaisip ko ng ganito? Kapag ba nag-iisip ka ng ganyan, gumagaan ba ang iyong pakiramdam? Gumagaan ba ang iyong buhay? Palagi kang nag-aanalisa ng mga negatibong bagay. So excited ka ba na yakapin ng mga negatibong bagay na yon kung yun ay darating na? Nagdudulot ba ito sa'yo ng kagalakan? Kung ang sagot mo sa lahat ng tanong ko ay hindi, itigil mo na ang kakaisip sa hinaharap. Matuto kang isipin ang buhay mo ngayon. Number 2, huwag mong problemahin ang problema ng ibang tao. Don't get me wrong here. I believe in having compassion for other people. I believe in listening to them when they need it and helping out whenever we can. But it's important to point out that there is a difference between being there for someone and taking on their problems and feeling their problems as if they were your own. Maraming signs na namumroblema ka sa problema ng iba. Pero bibigyan kita ng isang halimbawa. Ito yung palagi ka nang nag-iisip sa taong may problema. Share ko lang to sa inyo, okay? Noong nakaraang taon lang, one of my friends called me at pinuntahan ko naman siya. Meron kasi silang problema sa kanilang relasyon. Nag-uusap kami noong gabing yon, halos mga 2 hours. Do you know what happened? My first thought the next day when I woke up was about that problem. Again, don't get me wrong here, okay? I believe in listening to people when they need it. Pero ang sobrang pag-iisip ng problema ay hindi nakakabuti sa akin, sa ating lahat. And then immediately, I knew I was in trouble. I was far too emotionally invested in his issues. After that, I made a conscious effort to stop myself from thinking about his issue. Nagbibigay naman ako ng payo sa kanya. Nasa kanya na yon kung i-apply ba niya. So every time his problem popped into my head, I forced myself to get back to thinking about my own life and thinking about the other things that were important at the time. Sa halip na ako ang kontrolin ng isipan ko, ako ang nagkukontrol sa isipan ko. Pero sa isip ko, hinihiling ko na magiging okay na sila, na magiging okay din ang lahat. Kaya't hindi ko na pinoproblema ang problema nila. Pwede tayong tumulong sa mga taong namumroblema. Pero minsan, dumistansya tayo sa problema nila. Yun bang magpayo ka lang, huwag mong kainin ang problema ng ibang tao. Gabayan mo lang na ganito ang gawin, ganyan. Nakuha mo naman ang punto ko, di ba? Number 3, mamuhay ka lang sa mismong araw na to. Isubsob mo ang iyong isipan sa sandaling ito. Live in the present moment. Maraming beses ko na itong sinasabi sa mga videos at articles natin. Kasi napaka-importante ito. Ngayon, modernong panahon na. Mas lalong nahihirapan tayo sa buhay. Living in the present moment is not just a popular phrase. It's an evidence-backed lifestyle that psychologists are quick to recommend for those struggling with anxiety and stress in their day-to-day life. Ano ba ang ibig sabihin ng pagsubsob sa sarili mo ngayon? Ibig sabihin na aware tayo kung ano ang nangyayari ngayon. Yun bang binitawan na natin ang ating nakaraan at hindi na rin tayo nag-aalala sa ating kinabukasan. All of our attention is focused in the present moment. Ito yung panahon na wala tayong iniisip na oras kasi nasa gitna tayo ng kahapon at kinabukasan. Ang ngayon lang ang ating makukontrol. Lahat ng pangyayari ay mangyayari ngayon. The reason why I'm telling you this is because it helps you fight anxiety. It helps you cut down your worrying and rumination and keeps you grounded and connected to yourself. Pero bakit nahihirapan tayong mag-focus sa araw na to?
Dahil na-program tayo ng lipunan. May mga advertisements na nagsasabing may ilalabas na bagong produkto sa hinaharap. May reminders din na sa petsang to ay may magaganap. Kaya tayo din ay naapektuhan. Lahat lang ng iniisip natin ay tungkol sa hinaharap natin. Minsan din hindi tayo makakalimot sa ating nakaraan. Upang maging balanse ang ating pag-iisip tungkol sa 3 oras na to, bibigyan kita ng tip. Una, isipin mo saglit ang nakaraan. Mga 10% lang. Pero siguraduhin mo lang na may dahilan kung bakit iniisip mo ito. Halimbawa, iniisip mo kung ano ba ang pagkakamali na dapat mong baguhin ngayon. Pangalawa, isipin mo saglit ang kinabukasan. Mga 10% lang din. Pero siguraduhin mo na iniisip mo to dahil gusto mo na lagi kang handa. Pangatlo, ang natitirang percent, 80%, ibuhos mo lahat ngayon. Alam ko na hindi ito madaling gawin, pero masasanay ka rin. Number 4, mag-focus ka lang sa mga bagay na nasa sayo na. Ang dahilan kung bakit palagi kang nag-iisip sa mga kakulangan mo, dahil palagi kang nanonood ng commercials. Yan ang ginagawa ng lipunan. Marketing Strategy 101. Pinapasok nila sa ating isipan na dapat bumili pa tayo ng mga bagong bagay. This is such an important concept to understand. Kadalasan kasi, tayo nakapokus sa ating kakulangan. Madaling mag-focus sa sakit, sa ating pagdurusa. Gusto ko lang na malaman mo, kung ang iniisip mo lang ay mga wala sa'yo, ang kawalan lang din ang maa-attract sa buhay mo. Do you think you'll be happy when you finally get a certain thing? Or do you believe that things are just the way they are and there's nothing you can do about it? Karamihan sa atin ay nagdurusa, hindi sa kung ano ang mga kulang natin. Nagdurusa tayo dahil natitinag ang ating emosyon sa kakaisip ng mga wala sa atin. Na-attach tayo sa kakulangan. Negatibong epekto kasi nito ay hindi natin mapapansin ang mga bagay na nasa sa atin na. Hindi rin natin makikita ang mga bagong bagay na darating sa atin. Parang binubulag na tayo nito. Sabi ni Oprah Winfrey, be thankful for what you have. You'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never, ever have enough. Number 5, sumama ka sa mga taong positibo sa buhay. Kung pinapalibutan natin ang ating sarili ng mga taong matagumpay, ng mga taong gustong umabante sa buhay, ng mga taong positibo, ng mga taong nakatuon sa paggawa ng mga mabubuting bagay, mga taong sumusuporta sa atin, hamon to sa atin na maging higit pa at gumawa ng higit pa at magbahagi ng higit pa. Kung ang mga kaibigan mo ngayon ay sumusuporta sa lahat ng ginagawa mo, ikaw na ang pinakaswerteng tao sa mundo. Iwasan mo ang mga tao na minamaliit ang iyong ambisyon. Minamaliit ka nila kasi sila ang mga taong maliit lang din ang ambisyon. Lang ang uri ng tao. Ang taong tumutulong na iaangat at ang taong ilulubog ka. Always remember that who you spend the most time with is who you eventually become. To reach new heights of success, you must surround yourself with people who not only inspire you, but challenge you. Hindi man madali ang mga hamon, pero worth it naman. Number 6, isipin mo lang kung ano ang makukontrol mo. May mga araw na ang mga ano natin ay hindi matutupad. Mas lalong mag-iisip tayo ng negatibo. Palagi tayong nag-iisip ng mga bagay na hindi natin makukontrol. Nag-aalala tayo tungkol sa lahat ng masasamang bagay na maaaring mangyari sa susunod. Kapag nakapokus ka sa kung ano ang wala sa iyong kontrol, sinasayang mo lang ang iyong lakas sa mga bagay na magpapalubog sa iyo. Hindi lang lakas ang masasayang mo, masasayang din ang pagkakataon. Tandaan mo to, hindi mo makukontrol ang lagay ng panahon. Hindi mo makukontrol ang problemang haharapin mo. Pero makukontrol mo ang iyong ugali. Stop draining your energy on it and start thinking clearly. Stay focused on what's within your control and you'll live your life in a sunshine state of mind. Number 7, bitawan mo na ang iyong galit. Kailangan mo lang magpatawad. Hindi ibig sabihin na mahina ka. You know, when I was 20 years old, nasaktan talaga ako ng lubusan at gusto kong gumanti sa taong yon. Alam kong napakahirap kumalma. Mahirap magpatawad. Pero kailangan na nating bumitaw. Bakit? Para lang tayong pumupulot ng baga dahil gusto nating itapon sa taong yon. Pero tayo ang unang napapaso. Lalo tayong masasaktan. At ang taong kinapupuutan natin ay tuwang-tuwa sa nagawa niya. Talo tayo, di ba? Remind yourself that you forgive, not for them, but for you. And that it's easier to forgive than to hang on to so much anger, so much hurt and betrayal. Huwag mo nang isipin ang nakaraan o ang hindi magandang nangyari. Kapag binitawan mo na ang lahat ng yon, lahat ng negatibong emosyon mo ay mawawala at nililinis nito ang landas ng kapatawaran.
Number 8, huwag mo nang isipin ang nakaraan. Sabi ng iba na importante ang kahapon para maihambing mo sa buhay mo ngayon. Pero para sa akin naman, ang nakaraan ay nakaraan na. What you have done in the past has absolutely no role to play in your future. Kailangan baguhin mo na ang iyong mindset. Kung nakapokus ka lang sa mga negatibong bagay na nangyari sa nakaraan, ang iyong buhay ay lilipat din sa isang negatibong direksyon. Kaya't anuman ang itakda mo sa iyong isipan at kung anuman ang pinagtuunan mo ng pansin, ay susunod rin ang iyong buhay at emosyon. Simulan mong i-recycle ang lahat ng mga iniisip mo at palitan mo yun ng mga positibo. Tulad ng, maaayos ko din ang lahat. Ang galing-galing ko. Ang nakaraan ko ay wala na. May darating pang bago sa akin. Magtatagumpay ako. Walang makakahadlang sa akin. If you wake up every day thinking and saying things like that, loud and boldly, then you are getting a hold of it. Before you know it, no one will be able to use your past against you because you are starting to actually let go. Number 9, huwag ka nang magreklamo. Sa halip na magrereklamo ka dahil ang rosas ay may mga tinik, magsaya ka dahil ang tinik ay may rosas. Lahat naman tayo ay nagrereklamo. Kahit na sabihin mo na ikaw ang pinakamasayang tao sa buong mundo, alam kong nagrereklamo ka pa rin paminsan-minsan. Baguhin mo ang iyong isipan. Madali lang itong sabihin, pero kailangan pa ng konting pagsasanay. You know, our brains tend to gravitate toward the negative. Gaya ng sinabi ko kanina, nakapokus lang tayo sa mga tinik ng rosas, kahit hindi natin napapansin ang kagandahan ng rosas. Be mindful. Kapag nagsimula ka ng magreklamo, stop na kagad. Force yourself to say something positive instead. Number 10, huwag kang magpapa-apekto sa sinasabi ng ibang tao tungkol sa'yo. Pero gusto naman natin na matanggap tayo, di ba? Na magustuhan tayo. Ito ang dahilan kung bakit nakapokus na lang tayo sa kanila. Takot tayong gawin ang bagay na gusto natin, baka hindi nila tayo magustuhan. Ito lang ang gusto kong iparating sa'yo. Kung palagi kang nakapokus sa sinasabi nila, sa negatibong opinyon nila, para mo na ring binilanggo ang buong buhay mo sa kanilang mga kamay. Come on, don't let it prevent you from living your life to the fullest potential. Ang buhay mo ay hindi nila pag-aari. It's none of their business, right? May karapatan silang gawin kung ano ang kagustuhan nila. At may karapatan ka rin gawin kung ano ang kagustuhan mo. What people think of you cannot change who you are or cannot change what you are worth unless you allow them to. Buhay mo to, okay? At the end of the day, you are the only person who needs to approve of your own choices. Ibig kong sabihin ay ikaw lang ang pumipili sa gusto mong buhay. Huwag lang ang masamang buhay. Isa pa, hindi nila alam kung ano ang nararapat sa'yo. Ikaw lang nakakaalam nun. Ikaw lang nakakaalam kung ano ang gusto mong gawin, kung ano ang plano mo sa buhay, kung ano ang pangarap mo. Nobody will ever be as invested in your life as you. Kahit anuman ang negatibong sinasabi nila, magtiwala ka pa rin sa sarili mong desisyon. Isang kamanghamanghang bagay ang mangyayari kapag binawasan mo ang stress at pagkabalisa. Masarap mamuhay kapag wala kang hinahabol na bagay. Masarap mamuhay kung nag-iisip ka lang sa araw na to. You begin to live happily and peacefully in each moment. And you start feeling like a human being. You just ride the wave that is life with this feeling of contentment and joy. A veil is lifted, my friends, and a whole new perspective is born through improved mental health. And this is how you live a stress-free life. Palagi ka bang nag-overthink? Okay lang naman kung positibo ang ino-overthink mo. Pero kung negatibo ang laman ng ulo mo, hindi na yan mabuti. Your thoughts become your reality. Lahat ng iniisip mo, positibo man o negatibo, ay mararanasan mo sa totoong buhay. Alam mo, hindi lang ikaw ang nag-overthink. Tayong lahat ay nakakaranas ng ganito. Nakakabaliw ang ganitong kaisipan. Kahit maliit na bagay, ay siniseryoso natin. Bumubuo tayo ng negatibong senaryo sa ulo natin. Ang nakakatawa pa, hindi lahat ng pinag-iisip natin ay mangyayari. At kung mangyayari man, ay hindi gaanong malala. Ang iniisip kasi natin palagi ay yung malalang mangyayari. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi ka nag-iisa. Hindi ka talaga nag-iisa. At hindi ka ipinanganak na ganyan na lang palagi. Nagiging ganyan ka lang dahil sa mga nakikita mo sa iyong paligid. At naging habit mo na rin. Nabubuo ito dahil sa mga nararanasan mo sa buhay. Kung palagi ka lang nakakaranas ng problema, malamang negatibo rin ang papasok sa ulo mo. Kung hindi tayo ipinanganak na ganito, ibig sabihin na kaya rin natin itong mabago. Kung gusto mong itigil ang labis na pag-iisip, i-identify mo muna
kung ano ang dahilan ng sobra mong pag-iisip. At kung alam mo na ang dahilan, dapat baguhin mo na ang iyong mindset. Alam kong hindi madali, pero kailangan mong pagsikapan. Gusto mo bang kumalma ang isipan mo? Una sa lahat, alamin mo muna kung ano ba ang overthink. Ito yung nag-iisip ka ng sobra o pinag-iisipan mo ng matagal ang isang bagay. Natural na sa ating mga tao na mag-isip talaga para makagawa ng desisyon. Mag-isip sa kahit anumang sitwasyon para may ma-aksyonan tayo. Pero kapag sobra-sobra na, sa halip na solusyon ang makikita mo sa iyong imahinasyon, naging negatibong senaryo na. Paano kung hindi ako papasa sa exam? Paano kung malulugi ang negosyo ko? Paano kung wala akong maipon? Paano kung mawalan ako ng trabaho? Walang katapusang what if. Paano na lang kaya kung mangyayari talaga yung mga iniisip mo? Sa isipan mo pa lang, natatakot ka na. Paano na kaya kung mangyayari na talaga? Siguradong hindi ka na magalaw. Lahat naman tayo ay ganyan eh. Ako rin ay hindi exempted sa ganitong sitwasyon. Naranasan ko ng mag-alala at na-stress dahil mahilig din akong bumuo ng malalang sitwasyon sa isipan ko. Pero ang nakakatawa pa doon, yung mga iniisip ko noon, hindi pala nangyari ngayon. Nasasayang tuloy ang aking lakas at oras sa mga panahong yon. Pero may mga taong nahihirapang kontrolin ang isipan nila. Palagi silang nag-aalala sa kinabukasan nila. Palagi silang nag-aalala sa mga hindi nila nagawa noon. Nag-iisip ka rin ng sobra kung ano ang iniisip ng ibang tao sa'yo. Pero sa katunayan, wala naman talagang masamang iniisip ang mga tao tungkol sa'yo. Akala mo lang yon. Sa pag-overthink mo, pilit mong hinuhulaan ang kinabukasan mo. Pilit mong inaayos ang nakaraan mo. Iniisip mo na rin ang mga taong walang pakialam sa'yo. Lahat ng yun ay ilusyon mo lang. Ang nakaraan ay wala na. Ang kinabukasan ay wala pa. Ang mga taong nakatingin sa'yo ay walang pakialam sa'yo. Don't let your negative self-talk build up in your mind. Sabi ko nga kanina, ang labis na pag-iisip ay makakabuo ng problema na hindi naman umiiral. Napakasakit, di ba? Palagi mo kasing inuulit-ulit ang siklo ng iyong isip hanggang sa napaparalisa ka na. Hindi ka makakausad. Hindi ka makakatulog ng maayos. Nakapikit nga ang mga mata mo, pero mulat ang iyong isipan. Ito rin ang dahilan ng pagkatakot. Hindi ka na kumikilos kasi nga takot kang magkamali. Pero alam mo, mas mabuti pang magkamali sa pagkilos kaysa sa wala kang kinikilos. Paano mo malalaman kung mali ba yun o hindi? Kung wala kang ginawa. Kung may nagawa ka mang mali, at least alam mo na mali pala yun at hindi mo na uulitin pa. Mahirap i-shutdown ang utak natin. Araw-araw umaandar. Kung ano-ano na lang ang pumapasok. Ang malala pa, pinaniniwalaan natin ang lahat ng pumapasok sa isipan natin. Kaya ang daming tao sa mundo ang nadidepress. Ang daming na-stress. Ang daming sumuko sa buhay. Tanungin nga kita, bakit labis kang nag-iisip? Kailangan mo muna yung sagutin bago mo makontrol ang iyong isipan. Labis kasi akong nag-iisip kasi napakatindi ng problema ko. Ano ba ang problema mo? Kailangan mong alamin ang ugat ng pangyayaring to. Hindi mo ito maitigil kung mga sanga lang ang binabali mo. Dapat patayin mo ang mismong ugat upang hindi na ito tutubo pa. Siguro labis kang nag-iisip dahil insecure ka. Kulang ka ng tiwala sa sarili mo at sa ibang tao. Kung yan ang dahilan, kailangan mo munang tratuhin ng maayos ang sarili mo. Kailangan mong mahalin ang sarili mo. Nag-o-overthink ako kung hindi magre-reply kaagad ang partner ko. Ibig sabihin na kulang ka ng pagtitiwala. Isipin mo palagi na hindi mo makukontrol ang lahat ng tao. Kung gagawa sila ng ikakasakit sa'yo, wala ka nang magagawa doon. Kasi yun ang kagustuhan nila. Yun ang pinipili nila. Pero bakit nga ba natin itigil ang labis na pag-iisip? Sa totoo lang, may benepisyo naman ang labis na pag-iisip. Dahil dito mahuhubog ang ating pagkamalikhain at pagdidesisyon sa buhay. Ito'y tagatulak sa sarili natin. Depende rin kasi kung ano ang iniisip mo. Ikaw lang naman ang nakakaalam kung nakakasama ba yan o nagtutulak ba yan sa'yo tungo sa tagumpay. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na negatibo lang ang binubuo sa isipan, hindi ka talaga magtatagumpay. Imbis na itulak ka nito sa tagumpay, ihuhulog ka nito sa bangin. Overthinking is not rational and it's not part of a larger strategy. Mas lalabo pa ang pananaw mo sa buhay. Ito pa ang maging dahilan ng iyong pagkabagsak. Oo, babagsak ka physically. Manghihina ka. Tataas ang level ng stress hormones. Hindi ka makakatulog. Mawawalan ka ng ganang kumain. Magkakasakit ka. Maikli na nga ang buhay, mas pinapaikli mo pa. Literal na mababaliw ka. Kung hindi mo mapigilan to, ikaw ang lalamunin nito. Utak at katawan mo ang maapektuhan. Maawa ka naman sa sarili mo. Paano ko ba ito mapigilan? Hindi lang naman ikaw ang nagtatanong yan.
halos lahat nagtatanong. At halos lahat walang nakukuhang sagot. May nakakaalaman sa sagot, hindi pa rin ikinapit sa kanilang buhay. Kaya wala pa rin nagbago. You can control everything in yourself. Uulitin ko, hindi mo makukontrol ang panlabas na bagay, pero makukontrol mo ang panloob na bagay. Ang panloob na ito ay ang iyong isipan at ang iyong emosyon. Kung gusto mong mawala ito, harapin mo ito. Huwag kang matakot sa mga naririnig o nakikita mo sa iyong imahinasyon. Kapag nakaharap mo na sila, gawin mo ang 9 na bagay na ito. Number 1, alamin mo kung kailan ka mag-overthink. Kadalasan ay nag-overthink ka kung ikay nag-aalala at na-stress, lalo na kung may pinagsisisihan ka. Kaya ito ang dapat mong tandaan. Sa oras na may mangyaring hindi maganda, kontrolin mo na kaagad ang iyong reaksyon. Dahil alam mo na dito mabubuo ang overthinking. Ang pag-aalala mo naman ay hindi dahil sa isang bagay, kundi nag-aalala ka lang sa pagkatao mo. Kulang ka kasi ng tiwala sa iyong kakayahan, kaya mas nananaig ang iyong takot. Number 2, magtiwala ka sa kakayahan mo. Hindi ka mahinang nilalang. Marami na nga tayong natural na problema, dinagdagan pa natin. Kinakalaban natin ang mismong sarili natin. Kung hindi ka naniniwala sa kakayahan mo, sa kalakasan mo, sa sarili mo, bawat aspeto ng iyong buhay ay magiging tagilid. Paano na yan? Ganito na ako eh. Bakit ba tinanggap mo na ganyan ka na? Parang mahal mo na yata ang negatibong sitwasyon na yan. Paano ka maging positibo sa buhay? Kung tinanggap mo ang negatibong sitwasyon, wala kang mararating sa buhay kung nakatali ka na sa kadilimang to. Ito ang nagpapahinto sa buhay mo. Number 3, mamuhay ka sa araw na to. Hayaan mo na ang nakaraan. Huwag mo munang pangunahan ang kinabukasan. Tanging ngayon lang ang iyong mahahawakan. What if ganito o ganyan? Dapat ginawa ko to. Stop thinking about it. Hindi mo mababago ang mga sitwasyong nangyari na. Kung nagkasala ka noon, kung may hindi ka nagawa noon, hindi mo na yun mabubura. Magmamarka na yun sa buhay mo at sa buhay ng ibang tao. Ang tanging magagawa mo lang ay kung ano ang ginagawa mo ngayon. Huwag mong hayaan na ang labis mong pag-iisip sa mga bagay na walang kabuluhan ay sisira sa mga pangarap mo at sa buo mong pagkatao. Number 4, matuto kang mag-meditate. Ang meditation ay tutulong sa'yo upang pakalmahin ang iyong kaisipan. Pumunta ka sa tahimik na lugar at doon mo ibuhos ang iyong mga negatibong saloobin. Mas mararamdaman mo ang iyong buhay ngayon. Mas makukontrol mo ang takbo ng iyong isipan at emosyon. Mas madali mo ring mapansin ang mga bagay na nakamit mo na. Madali mo ring makikita ang kagandahan ng paligid. Hindi ka ba magpapasalamat kahit ang gulo na ng buhay mo? Pero napakaganda pa rin ang pagtrato ng Diyos sa'yo. Dahil sa meditation, mabubuksan ang iyong kamalayan. Sanayin mo ang iyong isipan na bigyang pansin ng araw na ito. Number 5, kontrolin mo ang iyong emosyon. Ang pagsubsob sa sarili mo sa mismong araw ngayon ay hindi ibig sabihin na isubsob mo rin ang negatibong kaisipan sa ulo mo. Ibig sabihin na kumalma ka lang upang madali mong maunawaan kung anong dahilan ng kanilang paglabas para mas madali mo itong matanggal. Kung nababalisa ka, hanapin mo ang dahilan. Harapin mo ang mga ito. Huwag mong iparamdam sa mga ito na takot ka. Alam mo, ang kalaban mo ay ilusyon lang. Number 6, lahat ng problema ay may solusyon. Kahit anong problema, may solusyon. Maniwala ka man o hindi, may solusyon talaga ang lahat. Alamin mo kung ano ang problema mo. At doon ka mag-focus sa solusyon. Mahirap gawin yan, lalong-lalo na kung mabigat ang problema natin. Mas madaling mag-focus sa problema, di ba? Walang ka-effort. Pero wag kang magpapatalo. Ikaw ang driver ng iyong buhay. Kung ang dahilan ng labis na pag-iisip mo ay stress sa trabaho, siguro oras na para humanap ka ng ibang trabaho. Hindi pwedeng reklamo ka ng reklamo sa trabaho mo, pero hindi ka pa rin umalis. Araw-araw ka na lang bang ganyan? If you're not where you want to be in life, then do something to change your path. Kung sa tingin mo'y nawawala ka na sa tamang landas, oras na para bumalik ka na sa tamang landas. Alam mo na ngang nasa mali kang lugar, bakit ka pa magpapatuloy? Kailangang matapang ka sa iyong paglalakbay. Walang tao ang makakapagpabago ng iyong buhay. Ikaw lang ang makakagawa nun sa sarili mo. Hanggang payo lang ako. Ikaw pa rin ang kikilos. Number 7, huwag kang matakot. Halos lahat gustong magbago. Pero takot sila sa mga dapat gawin para magbago. Takot mabigo. Takot malugi. Takot sa opinyon ng ibang tao. Takot magkamali. Hanggang sa ang takot na ito ang pumipigil sa kanilang paglalakbay. Lahat na lang ng nakikita nila ay hindi tama. Kahit anumang mangyari, gumawa ka ng aksyon. Ito lang ang tanging paraan para makarating ka sa dulo. Sabi nga ng Nike, just do it.
Sabi ng Adidas, impossible is nothing. Don't be afraid to take that baby step. Number 8, magtanong ka ng tama. Marami kasi sa atin ay nakakakuha ng maling sagot dahil sa maling katanungan. Bakit niloko ako ng partner ko? Tanong pa lang, mali na. Bakit? Lahat ng sagot dyan ay mga negatibo. Pangit kasi ako. Mahirap lang kasi ako. Simple lang kasi ako. Imbis na solusyon ang iyong makukuha, problema pa ang naging resulta. Mas lalong bumaba ang iyong self-esteem. Palitan mo ang tanong ng, bakit nakaka-attract ako ng manlulokong tao? Diyan mo maiisip na may pagkukulang ka rin. Maiisip mo na may kailangan kang baguhin sa sarili mo. If you want a better life, a better partner, then make yourself better first. When you ask questions that allow you to make changes to your own behavior and move forward in a healthier manner, you can reduce overthinking and improve your life. Number 9, kaya mo itong mapahinto. Oo, kayang-kaya mo. Tayong lahat kaya natin. Hindi ito swerte-swerte lang. Sabi ko nga kanina, hindi tayo ipinanganak na ganito kaagad. Nag-o-overthink tayo dahil sa mga nakikita natin o naririnig natin sa paligid natin. Halimbawa, kung palagi kang nakarinig ng taong palamura, matututo ka ring magmura. Noong bata pa tayo, wala tayong alam sa mga bagay-bagay sa mundo. Ibig sabihin, na kaya rin nating tanggalin ang negatibong pag-iisip natin. Kailangan natin ng sapat na lakas, tapang at determinasyon. But it also takes the right set of tools. Kailangan mong malaman kung ano ba talaga ang layunin mo sa mundo. Layunin mo bang ganyan na lang palagi? Gusto mo ba ng ganyang buhay? Alam kong hindi. Kaya kailangan mong umaksyon. Learn how to navigate pain and anxiety rather than avoiding or suppressing it. Harapin mo ang negatibong takbo ng iyong isipan upang madali mo itong maitakwil. Lahat ng hadlang sa isipan mo ay madudurog mo. Pangako ko sa'yo, kapag napahinto mo na ang labis mong pag-iisip at maging normal na ang takbo ng iyong isipan, maging mas masaya ka na, mas kalmado, mas makakaakit ka pa ng mga positibong tao. Hindi mo man makukontrol ang nangyari sa paligid mo, pero makukontrol mo ang nangyayari sa kalooban mo. Kung tratuhin mo ng maayos ang iyong sarili, maging mas maayos ang resulta ng iyong buhay.